Pero babatiin ko muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening. Kung ano man po ang inyong ginagawa, kumakain man ng agahan o naghahapunan, nagme-merienda. I hope you're enjoying it or nagtatrabaho. Enjoy nyo lang ang trabaho, guys, dahil bihira lang ang mga taong may trabaho. Oo. Maganda ho yung may trabaho kaysa wala, di ba? Okay, game. Bago natin puntahan itong pag-walkout ni Marco Beta. Bago natin pag-usapan itong pag-walkout ni Marco Beta, mga kababayan, puntahan muna natin itong mga sinabi ng mga senador sa ating government. Ito ang sinabi, itong naganap kahapon actually, pero ngayon lang nila hina-highlight. Ito kasi ang sabi ng mga senador natin, mga butihin nating senador, mga kababayan. Senators, nabagalan sa aksyon ng gobyerno sa krisis. Okay, yan, may krisis na naman daw. Pilit nyo talaga no? Pilit nyo talaga, ipilit. Oo. Ulitin lang natin, mga kababayan, no? Wala ho tayong oil crisis. Walang oil crisis. Dahil ang meron tayo ay actually, meron pa tayo mga parang 30 to 45 days na supply yata ng ng crudo. Ng gasolina pala, ng gasolina. And actually, marami na rin yung ginagawang steps ang, well, mamaya I'm getting ahead of myself. Pero ito kasi sabi, so nababagalan daw sila. Ito yung comment ni JB Ejercito, tsaka ni Loren Legarda, at saka ni Win Gatchalian. Sabi nila. Pakinggan muna natin yung balita or panoorin natin yung balita tungkol dyan. Ito yung sinabi ng butihing ng good one. The good one, JB Ejercito. Senator J.B. Ejercito criticized the government's handling of the impacts of the crisis in the Middle East. The lawmaker said the response has been not just slow but too slow to be effective. Nasa linya si Dexter Ganibe ng Abante para sa detalye. Dexter, go ahead. Yes, May, sabi tama ka nga, hindi mabagal ang gobyerno sa pagtugon sa krisis na kinakaharap ngayon ng bansa, kundi sobrang bagal. Yan yung banat ni Senator J.B. Ejercito na nagsabing dapat nung unang maharang yung mga oil tankers sa Strait of Hormuz sa Middle East. Wait lang guys, wait lang. Ba't ganito yung uniform ni Kuya? Napansin ko bigla. Bakit may Misibis Bay? Nagsabing dapat. Sorry. Ba't may Misibis Bay? Oo. Ano kayang meron dito kay Kuya, no? Kay Saldi ko. Joke. joke lang yun, guys, ha. Pero ano ba to? Billionaire ba to na uniform? We don't know. Pero kung di ba kay si Saldi ko may-ari na Misibis Bay, guys? Saldi ko yan eh. So, baka naman, bilyonaryo. Pakisagot naman. Yan ba dahilan ba't kayo anti-Marcos? Kasi Misibis Bay. Anyway, okay. Ito, papunta na nga si Dexter Ganibe. Ayan. Ang bagal. Yan yung banat ni Senator J.B. Ejercito na nagsabing dapat nung unang maharang yung mga oil tankers sa Strait of Hormuz sa Middle East ay nagdeklara na ng krisis ang ating gobyerno. Mga babayan ha, titinan nyo. Alam ko ba ito yung the good one? Alam ko ba ito yung the good one? Senator J.B. Ejercito. Alam ko yung the good one eh. Dapat daw, mga babayan, nung nagkaroon ng announcement na isasara ang State of Hormuz, dapat nag-declare na raw ng crisis. Crisis na raw yun, guys. Oo. Crisis na daw noong mga panahon na yun. Paano? Anong basis? 'Di ba? Alam niyo, mga kababayan, hindi kasi ito galawan ng yung pagiging presidente. Hindi ito galawan ng pagiging emosyonal. Oo. Hindi ito katulad ng Senado na nasasanay sa grandstanding. Oo. Imagine, in-announce pa lang yung Strait of Hormuz, magde-declare ka ng crisis? Bakit? Anong basis mo, JB Ejercito? Pagtaas lang ng presyo ng langis? Di yung problema yung oil deregulation law. Ba't hindi nyo kasi kasuhin yung oil deregulation law?
Nung bang ano, ito lang guys ito mga kababayan mga kotsero. Ito lang ma-mention ko lang. Nung pandemic, kailan nag-umpisa ang pandemic? 2020, alam nyo mga kababayan, well, many people believe na nag-umpisa ang pandemic noong 2020. But actually, nag-umpisa yan 2019. Yan, di ba? Yan, case in point. Si Ate Mishi, sabi niya pandemic daw 2020. No, it's 2019. 2019, unang lumabas yung COVID. 2019, unang kumalat yung COVID sa China. Sa China pa lang. Correct, nCoV pa ang tawag nun. 2019. November of 2019 nangyari yan. China lang. Contained yan sa China. Oo. December 2019 happened. January 2019 happened. Anong nangyari? Yung mga nasa loob ng China, umalis. Oo. Nag-Chinese New Year kasi. Sorry. Yung mga Chinese from other countries, bumalik ng China kasi Chinese New Year. Okay. Siyempre, bakasyon. Chinese New Year, ubuhan-ubuhan dun, bahingan-bahingan. Yung iba pa, sabi, one reason kung ba't kumalat ang COVID sa China ay dahil dun sa hotpot. Kasi may sakit, aaten ng party ng ng pamilya, ubuhan-ubuhan, etc. Ngayon, mga kababayan, ang buong mundo nagde-declare na sila ng hindi sila magpapapasok ng Chinese sa Pilipinas. Buong mundo yan, guys. Buong mundo. Hindi raw magpapapasok ng Chinese sa mga bansa nila. Ang Pilipinas, kailan nag-lockdown? Kailan natin pinigilan ng pagpasok ng Chinese sa Pilipinas? Never nangyari yun. Never nangyari yun. Nag-uumpisa na ang COVID sa Pilipinas February of 2020. Nag-uumpisa na. February of 2020. Yung COVID sa Pilipinas. Kumakalat na siya sa Pilipinas. Nag-lockdown ba? Hindi. Hindi nag-lockdown ng February, guys. Hindi nag-lockdown. Nag-lockdown kailan? March ng 2020. Imagine, simula November hanggang March, ilang buwan yun? Ilang buwan yun? November, December, January, February, March. 4 months bago nag-lockdown. Nagsalita ba ang mga kaalyado ni Rodrigo Duterte? Hindi. Nagreklamo ba ang Senado noong panahon na yun? Senador ba si JV noon? Parang hindi pa yata, Parang hindi yata siya senador noon. Noong mga panahon na yun. Ano ba si JV noong 2020? JV Ejercito. Ano ba siya noon? Unemployed. Ay, mukhang senador na siya. Sorry, election pala yung nangyari noong 2022. Senador siya? Re-election pala tong 2022. Okay. Talaga ba? Wait. 20. Napa-research tuloy ako kung nung ginagawa niya noong 2020. Stay at home dad. Okay. So wala siyang work. Oo. So wala siyang comment.
Pero ang sinasabi niya, nag-a-advocate siya ng full funding daw ng UHC. Mm. Oo. Ina-advocate daw niya yung universal healthcare noong 2020 kahit hindi siya nakaupo. O sige, walang problema. Go, let's work on that premise. Sige, sabihin na natin na okay lang 'yun. Oh, pero in-advocate mo rin ba na wag muna magpapasok ng mga Chinese sa Pilipinas? Hindi naman. Wala. Wala naman tayong narinig sa mga kaalyado ng mga Duterte nung panahon na 'yun eh, na kumukontra dun sa maling policy ni Rodrigo Duterte. Mm. And that took how many months? 4 months. It took 4 months. O sige, bakit kaya hindi sila nagreklamo? Kasi nag-iintay kayo, nag-indicators na dapat namang mag-declare ng crisis. Ganon. Walang indicators eh. Same is true sa ngayon. Hindi porke nagsara ang Strait of Hormuz, kailangan na rin magkaroon ng krisis sa Pilipinas. So mga kababayan, ang weird nga eh. Ba't nag-iiyakan itong mga senador na to ngayon eh? At take note ha, yung mga nag-iiyakang senador ngayon, sila yung mga re-electionist sa 2028. Oo. Tuloy natin. Tinori naman niya yung paglalabas ng Executive Order number 110 o yung pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, pero hirit niya, late pa rin ang pagdedeklara. Umaasa ang senador na ang pagkukumahog ngayon ng Department of Energy para sa paghahanap ng alternatibong supplier ng langis ay magbubunga dahil hindi anya biro ang higit 50 days na lang na oil buffer stock. Priority anya dapat ngayon. Hindi raw biro yung higit 50 days na lang daw na oil buffer stock. Singapore nga eh, wala pang 30 days eh. Di ba nakita natin last time? Pinakita ko sa inyo. Western world nga eh, mas maliit yung kanilang buffer stock. Di ba? But anyway, yan yung batikos nila. Pero etong batikos na to ni JB Ejercito, ni Win Gatchalian, ni Loren Legarda, sinagot ni Ralph Recto. Hindi dapat mabahala ang publiko sa supply ng langis ng Pilipinas kahit pa nagdeklara na ng State of National Energy Emergency si PBBM. Ayon yan kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Sinugundahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang sinabi ni PBBM kahapon na hindi dapat magpanik ang publiko sa harap ng epekto sa bansa ng krisis sa Middle East. Hindi makakatulong ang pagpanik. Maganda ang tayo ng finances ng gobyerno. Muli niyang inulit na may sapat na supply ng langis para sa 45 araw. Dumating na rin ang langis mula sa Russia na nire-refine na ng Petron. Patuloy din daw ang pagdating ng stocks kada linggo mula sa iba't ibang sources at ginagawa raw ng pamahalaan ang pagmamanage ng demand ng langis. Halimbawa, 4-day work week, that's 20%. Kung 45 days yung langis mo, because of managing the demand, magiging 54 days yan. Dahil kaya tayo nagtitipid sa paggamit. So we're doing everything to dagdagan ng supply, magbawas din tayo ng demand so that we can utilize our supply properly. Ipinagtatanggol din ni ES Recto ang EO110. Ito raw ay magbibigay sa Energy Department ng kapangyarihan para pigilin ang pagtaas ng presyo ng kuryente pati na rin ang pagkain. Meron na rin daw crisis committee ang administrasyon dahil baka raw humaba ng 9 na buwan ang krisis para nakahanda tayo sa worst case scenario. Para sa agenda. Kasi mga kababayan, ang ginagawa nila JV, ni Win Gatchalian, ni Loren Legarda, at yung hearing pala nila kanina din, by the way, is to ang ginagawa nila is to manufacture fear sa mga Pilipino. Hindi makakatulong yan eh. Hindi makakatulong yung pananakot na ginagawa nila. Hindi makakatulong yan.
Tapos magsasalita yung mga politiko, etong mga senador na to, akala mo may nagagawa sila. Wala pa sila. Mga babae, tingnan nyo, singilin yung mga politiko, may ginawa na ba sila? Etong mga senador lalo. Etong mga senador, may ginawa na ba si JV? Na practical hindi yung puro hearing lang. Hindi yung puro grandstanding lang sa mga hearing. As in, may ginawa na ba siya? Talo pa siya ng private sector eh. By the way, mga kababayan, laway lang puhunan, di ba? At ito, nung umpisa pa lang na ginawa ito ng Petrogas, binibida ko na to. Kasi mga kababayan, ito kasi dapat yung ginawa ng mga gas companies. But anyway, si Petrogas, nag-adjust sila ng kanilang rates. Hindi nila sinunod yung tawag dito, yung presyuhan. Oh. Tapos ngayon nag-o-offer pa sila ng 5 peso discount. 'Di ba? Okay 'yun. Ang problema dito kala JB, ang problema dito kala Win Gatchalian, problema kay Loren Legarda, lalo kay Loren Legarda. Si Loren Legarda, pinersonal si Sharon Garin. Dahil dun sa penalty ng anak niya na 24 billion. Eh kung tumakbo yung solar farm sana ng ng anak niya, o di maganda, walang pag-uusapan, di ba? Anyway, na-topic na natin yan. Pero totoo ba ang sinasabi nila JB Ejercito, ni Win Gatchalian, ni Loren Legarda, na mabagal daw ang aksyon ng gobyerno? Okay. Mga kababayan, ulitin ko lang to ha. Kailan lang nila binigyan ng emergency power si Presidente? Kahapon lang, March 25, 2026. Nawala tuloy yung yung PCO. Ayan. Wait, hindi yan yung ko. Sorry. Mamaya pa yan. Si Camago 3. Oh, wait. Nawala eh. Uy, ganoon. Ay. Ito na nga. Yan. Kulit ni PCO. Madam Music. Ba't ganito yung website nyo? Kulit. Saan ako dinadala. Anyway, eto nga. Kailan lang nangyari yung emergency powers? Kahapon lang. Kahapon lang ipinasa yung emergency powers. Kung alam nila na kailangan palang agad-agad bigyan ng solusyon yung Strait of Hormuz, bakit nung isinara ang Strait of Hormuz, hindi nila binigyan agad ng presidente ng emergency powers? Ba't sila nag-intay ng 3 weeks? Di ba, mga senador? Ba't kayo nag-intay ng 3 weeks? Gusto niya pala agad-agad eh. Sana gumalaw ang presidente agad. It's too late. It's too late. Eh kayo din yung late eh. Ngayon nyo lang binigyan ng kapangyarihan yung presidente nang gumalaw. Tapos isisisi sa presidente kung late siya. Eh sira ulo kayo. Oh, habang hindi sila gumagalaw mga kababayan, habang nag-iintay ang Pangulo ng emergency powers, anong ginawa ng administrasyon? Namigay na sila ng aid, 5,000 pesos kada driver. At ito sa Metro Manila pa lang to, no March 22. Pero mga kababayan, expanded na yan. As of the following day. Actually today. Expanded na siya hanggang sa mga probinsya, mga kababayan. Expanded na yan. Namigay na ng mga subsidy sa mga driver. Namigay din ng subsidy sa mga bus operator dito sa Manila. Habang naghihintay, mga kababayan, habang naghihintay ng emergency powers, tinatrabaho na ng Pangulo yung dapat na gawin. Tapos sasabihin ng mga senador, late kayo eh, late kayo. Ang late din kasi kayo magtrabaho, so magbabakasyon pa kayo next week. Tigas na mukha ni JB eh, no? Ang tigas na mukha ni JB. Sisigaw-sigaw siya, late na kayong gumawa ng solusyon. Eh di huwag kayo magbakasyon next week para patunayan niyo sa amin na talagang concerned kayo. Huwag kayo magbakasyon. Huwag kayo mag-break. O masisira yung mga plano nyo. Baka may mga plano silang mag-Japan, may plano silang mag-Europe,
Oo, nabayaran na yung ticket, etc. etc. Oh. Baka lang naman, hindi ko sigurado. Balay natin, makita natin next week si Senator JB nasa Japan. O di kudos to you, palakpakan. O, break naman kasi daw ng Senado. Pero late ang ginawa ng Pangulo, ha? Late ang ginawa ng Pangulo. Lang yan, nakita niyo na ba yung itsura ni PBBM ngayon? Nang payat-payat na ni PBBM. Kakatrabaho. Ito ba yung itsura niya? Ang layo na niya, mga babayan. Sa panahon na nahalal siya, tapos to present, napaalaya na itsura niya, napakapayat na niya, guys. Lalo na nag-umpisa yung ano niya, yung sakit niya sa tiyan. Di ba? Sasabihin nyo, hindi, it's too late, it's too late. Kayo nga wala kayong ginagawang trabaho, JB. Oo, hindi namin nararamdaman yung pinaggagawa nyo. Ano pa? Ito mga kababayan na-mention to kanina pero i-reinforce ko lang to. Oh, anong sabi? In-announce ni Secretary Garin kanina, Sharon Garin. Government procured diesel has arrived in Luzon 5 hours ago. 5 hours ago Anong ibig sabihin? We've been working on this for 3 weeks. So to me, it looks like the most beautiful ship ever. Hindi, eto lang, kung makakarating lang to kay Senator JB Senator JB, hindi pa kayo nag-emergency powers kay Presidente, kumuha na sila ng langis. Hindi nyo pa naiisip yan, nakakuha na ng langis. 3 weeks ago pa yan, in order. Diba? Tigas ng mukha ni JB Ejercito. Sabi ni KD, ramdam sila sa pagrereklamo. Ganun na nga. Diba? 3 weeks ago pa to in order. So apparently, pag umorder pala ang 3 weeks ang 3 weeks ang tawag dito. But this is Russian oil. 3 weeks on time frame. And this is not the last. Oo. This is not the last. Hindi ito ang huli. May mga darating pa. So, sino ngayon na mabagal? 3 weeks ago, naka-order na ng langis. 3 weeks ago, hindi pa kayo nakakapirma hindi pa kayo nakakapagbigay ng emergency power sa Pangulo. Diba, Senator JB? Senator JB? Senator Win? Senator Legarda? Bago kayo nagkaroon ng hearing, bago kayo nagbigay ng emergency power sa Pangulo, inabot kayo ng 3 linggo? Wow! Diba? Mga kababayan, think about it. Sige, inabot silang 3 linggo bago nakapagbigay ng emergency powers. Guys! Akala ko ba dapat nagmamadali? Kasi panahon ng krisis. Alam niyo mga kababayan, kasi sila yung may mindset na krisis Iniisip nila, may krisis, dapat may ginawa ang gobyerno. O sige, nung iniisip nyo na may krisis, ba't hindi kayo nagbigay ng emergency power sa presidente? Dapat matik. Pagsara ng Strait of Hormuz, kinabukasan, sinabi nyo na, pirmahan nyo na tong resolution natin. Pirmahan nyo na tong House bill na to or Senate bill na to. Tara, kailangan merong emergency powers sa presidente. Suportahan natin ang presidente kasi kailangan niya ng extra powers para maibaba ang presyo ng langis. O asan yung ganun? Wala, diba? Naghihiring pa nga sila hanggang ngayon, guys. Naghihiring pa rin sila. Hindi ko alam kung naghihiring nila. Hindi ko alam kung naghihiring ba sila para para i-amend ang oil deregulation law. Does anyone know anong pinag-uusapan nila doon? Nantipaklong to si JB Ejercito. Nakakahiya kayo.
Ang lakas ng grandstand kasi. Oo. Ang lakas nung aura nung grandstand, guys eh. Pero nung panahon na sisingilin mo na sa trabaho nila, wala silang masabi. Di ba? Walang masabi. Ano pang nangyari, mga kababayan? O, panibagong development. Panibagong development, mga kababayan, ha? Ano nangyari? Camago 3 to extend Malampaya gas field lifespan by 6 years. Imagine, mga kababayan. The timing. Ang ganda ng timing eh. Oo. Kung kailan nagkaroon ng krisis sa langis, biglang nagkaroon tayo ng liquefied natural gas. Ang ganda ng timing talaga. Oo. Ang ganda ng timing. Tingin nyo ba, hindi ito tinrabaho ni President Bongbong Marcos? Bakit nung panahon ni Digong hindi nagawa to? Palagay nyo. Bakit? Mamaya natin sagutin yan. Ito muna. Panoorin muna natin yung announcement ni Pangulo. Oh. Tingnan natin. My fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos, more than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. Oh. Alam niyo, mga kababayan, imagine this. Imagine this, mga kababayan. Dito ako nang gigigil eh. Si President Bongbong Marcos, 6 years ang term niya. On his third year, nakakuha na siya ng LNG sa Malampaya. Ulitin ko let me reinforce this point. Si PBBM, 6 na taon ang kanyang termino. Sa pangatlong taon niya, may nakita na siyang langis. Hindi lang isa, 2. Itong sa Camago 3 at saka yung Bagong Pag-asa. Si Rodrigo Duterte naka-6 na taon din. Ba't wala siyang nakuhang ganyan? I have an idea kung bakit. Kayo, magigets nyo ba? Alam ko gets nyo. Dapat gets nyo kung bakit.
Palagay nyo, bakit ganun? Ayun, huling-huli ni Ken Reyes. Oh. Yan. Yan yung nangyari. Nag-concede ang Pilipinas sa China. Huwag niyong pakialaman yan. Di ba naalala nyo nung panahon ni Digong yata, if I'm not mistaken, meron ng effort para maghanap ng langis dyan? Pero pinatigil. Bakit? Kasi hinarang ng Chinese Coast Guard. Oh. Sasabihin ng mga DDS, tingnan nyo, inaway nyo ng inaway si China. Ayan tuloy, wala bagsak ekonomiya, bla 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 bla. Okay. Pero may langis tayo sa Malampaya. Di ba? Di ba? May langis tayo sa Malampaya. Oh. Inaway ng inaway ang China. Pero may langis tayo sa Malampaya. Di ba? So anong silbi ni Alfonso Cusi? Nung energy secretary niya? Anong ginawa niya? Maliban sa ibenta ang Malampaya kay Dennis Uy. May 3 years pa sa administrasyon ni PBBM. Imagine mga kababayan, on the 3rd year of PBBM's administration, meron tayong nakuhang 2 gas field. Nakagawa tayo ng 2 gas field. Hindi nagawa ni Digong yan. Ang ginawa lang ni Digong, matulog sa kulambo, magmanyak ng mga babae. Di ba? Ganun eh. Oh. Ano ngayon naman sabi, mga kababayan, ito ba ay merong may kinalaman sa Strait of Hormuz? Wala. Bago pa naisip nila Senator JB yan, bago pa naisip nila JB Ejercito, bago pa naisip nila Loren Legarda, bago pa naisip ni Win Gatchalian, ginagawa na ng presidente yan. Oh. Di supalpal na naman kayo ngayon. Wala na naman kayong magawa. Palpal na naman kayong lahat. Kaya nga mga kababayan, I don't understand. Well, I understand partly yung hate kay PBBM. The hate is not coming from a place of sincerity. Hindi ho yan nanggagaling sa isang concern sa sambayan ng Pilipino. No, it's not coming from there. It's coming from a place where their political ambitions are in line with what is what is quote unquote viral sa social media. Ganun kasi sa Pilipinas, mga kababayan eh. Kaya toxic ang politika sa Pilipinas. Kasi, kung gusto mong maging politiko, gusto mong pag-usapan ka bilang isang politiko, kailangan bumaba ka sa level ng mga ganito. Kailangan bumatikos ka. Kung hindi ka babatikos, hindi ka kakausapin. Hindi ka papatikos. It's true. Kaya nga biglang gumanyan si JB. Imagine, si Loren at si Gatchalian, dati kaalyado yan ng presidente. Ngayon, gumaganyan na rin. Kailangan ng boto sa 2028. Well, it is what it is. Wala tayong magagawa. Pero, pag tinanggihan sila ng taong bayan, kasalanan nila yun. Huwag nilang sisisihin ng taong bayan. Huwag nilang sisisihin ng taong bayan. Ganun talaga. Buryo na taong bayan sa inyo. Totoo lang, nakakaburyo sila, no? Ewan kung bakit, pero nakakaburyo talaga sila, promise.
So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream mga kababayan. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless and see you all tomorrow, guys. Bye. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.